paano kung sabihin ko sa iyo na ang unang 5 minuto pagkagising mo ay maaring magpasiya kung mabubuhay ka pa ng 5, 10, o kahit 30 tao? Hindi gamit ang mga tableta, hindi gamit ang operasyon, kundi gamit ang isang simpleng gawi tuwing umaga na suportado na gam at sinaunang karunungan na maaring protektahan ang iyong puso, patalinuhin ang iyong isipan, at panatilihing matatagan ang iyong katawan pagkatapos ng kung nagigising kang pagod, masakit ang katawan o magulo ang isipan. Ito na ang iyong babala, pero isa rin itong panggalawang pagkakataon. O, 5 minuto lang, sa sandaling dumilat ang iyong mga mata, ang iyong katawan, ang iyong utak, ang iyong diwa, lahat sila ay naghihintay ng iyong utos. Ang utos na iyon ang magpapasiya kung tatanda ka ng may biyaya o kung bibigay ka sa unti-unting pakina. Ang ginagawa mo sa unang ilang minuto ay may kapangyarihang ibalik ang sigla, pagandahin ang balanse, protektahan ang iyong puso, at kahit buwing muli ang iyong isipan. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 simpleng hakbang, 5 umagang gawi na kung isasagawa ng may kamalayan, ay maaring maging pananggalang mo laban sa pagtanda. Ang magawain ito ay hindi bago. Nagmula ang mga ito sa sinaunang mga tradisyon mula sa disiplina ng mga mongheng Shaolin at ngayon ay sinusuportahan ng makabagong siyensiya. Kaya makinig ka ng mabuti, hindi lang gamit ang iyong tainga kundi pati buong buhay mo. Magsimula tayo sa unang ritual. Kapag gumising ka, maaring pakiramdam mo ay nakapakingga ka, pero sa loob ng iyong katawan ay may tahimik ng laban na nagaganap. Habang natutulog ka, nawawalan ng tubig ang iyong katawan sa pakingga at sa balat. Pagising mo pa lang ay dehydrated ka. At gayonpaman, ang unang ginagawan maraming tao ay uminom ng kape, isang diuretic, o hindi uminom ng ganumang likido. Ngunit ang iyong dugo, nang gayon, ay lumapot dahil sa pagkawala ng tubig, ay kailangang mas pagtrabahuhan. Mas kailangang magsikap ang iyong puso upang mapagalawit. Ito ang dahilan kung bakit mas karaniwan ang atake sa puso at stroke sa umaga, lalo na sa magatang lampas 6. Kaya ano ang lun? Simple lang, sa sandaling magising ka bago ang kape, bago ang pagkain, uminom ng 1 basong tubig na nasa temperatura ng kwarto na may katas ng kapat na level. Bakit kailangang maliganggan? Dahil ang malamig na tubig ay nagpapakipot sa iyong mga ugat, at sa mga unang sandaling iyon pagkagising, kailangan ng iyong katawan na magbukas, hindi sumi. Ang lemon ay nagbigay ng potas sa vitamin C at mga sangkap na nag-aalis ng magalason na sinala ng iyong atay habang natutulog ka. Kinigising nito ang iyong panunaw. Ibinabalik nito ang daloy sa iyong sistema. Huwag mong maliitin ang gawaing ito. Sa katahimikan iyon, ito ay nagpapagaling ng ikalawang ritual ay paggalaw. Pagkatapos ng maraming oras ng pagtulog, ang iyong dugo ay nananahimik, ang iyong mga kasukasuan ay naninigas, at bumabagal ang iyong sirkulasyon. Iyan ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nahihilo, nawawala sa balanse, o malabo ang isipan kapag tumatay. At gayon paman, karamihan sa mga tao ay pinipilit lang ang sarili nilang simulan ang araw, hila-hila ang katawan na hindi pa handa. Hindi ito ang paraan ng Shaolin. Sa aming tradisyon, hindi namin nilalabanan ang araw, kami ay nakikiyon dito. Kaya bago ka lumayo sa iyong kama, maglaan ng 1 minuto, itanim ang iyong mga paa na may layon balikat. Huminga ng malalim, itaas ang iyong mga braso sa ibabaw ng ulo. Damin mong napupuno ang iyong mga baga. Ibangon ang mga iyon ng dahan-dahan habang inaalis ang tensyon ng pagtulog. Pagulungin ang mga balikat paatras ng 5 beses, tapos pasulong. Paikutin ng marahan ng iyong lig at gumawa ng 10 mabagal na pagtaas ng sakong. Ang mga munting galaw na ito ay nire-reset ang iyong sirkulasyon. Ipinapahiwatig nila sa iyong utak, handa na tayong magsimula. Nagpapadala ang mga ito ng oksisyon sa iyong isipan, balanse sa iyong mga galamay, at enerhiya sa iyong araw. Ang 1 minutong paggalaw ay maaring magpababa ng panganib ng stroke, magpahusay ng kalinawan ng pag-isip,
at magpataas ng iyong mood. Hindi ito ehersisyo. Ito ay pagsising. Ngayon, ang iyong katawan ay nahydrate na, dumadaloy na ang iyong dugo. Pero kumusta naman ang iyong mga kalamman? Lalo na pagkatapos ng edad na 65, may isang mapanganib na bagay na nagsisimula. Isang tahimik na kawaii ang unti-unting sumisira sa iyong lakas. Ito ay tinatawag na katabolism, ang pagguho ng sarili mong kalamman upang lumika ng enerhiya. Bakit? Dahil sa unang oras pagkagising, ang iyong katawan ay nasa estado ng paayuno. Kapag hindi ito nakatanggap ng protina, nagsisimula itong kunin iyon mula sa loob at aring taon, ito ay humahantong sa panghihina, pagiging marupok at pagkadapa. Kaya ang ikatlong ritual ay maagang pagpapakain. Sa loob ng 30 minuto pagkagising, kailangan mong bigyan ng iyong katawan ng malinis na protina. Maaring ito ay isang malit na shake, ilang nilagang itlog, o isang kutsarang yogurt na may halong protein powder. Hindi kailangang mabigat, kailangan lang na naroon. Ang simpleng gawain ito kapag palulit-ulit na isinagawa ay napatunayang kayang bawasan ang pagkawala ng kalamnan ang hanggang 6 step. Nakakatulong din ito sa pababalanse ng blood sugar, pababawas ng pagnanasa sa pagkain, at pagpapabuti ng kakayahang mag-isip. Hindi mo kailangang kumain ng buong almusal, pero kailangan mong pakainin ang iyong lakas bago pa man magsimula ang araw. Ang ikapat na hakbang ay isang bagay na bihirang maisip ng karamihan, ngunit maaring ito mismo ang dahilan kung bakit ang ilang matatanda ay nadadapa habang ang iba ay patuloy na nakakasayaw. Iyan ay ang kakayahang gumalaw. Pagkatapos ng isang gabi ang hindi gumagalaw, tuyo ng iyong mga kasukasuan. Ang likido na nagpapanatili sa kanilang paggalaw, ang synovial fluid ay nagiging malapot. Kapag sinubukan mong gumalaw nang hindi mo na ito niluluwag, ang iyong mga buto ay kumikiskis laban sa isa't isa. Humahantong ito sa pamamagasakit at kahit permanenteng pinsala, pero maaari itong maiwasan sa loob lamang ng 20 segundo. Kagat pagkatapos ng iyong pag-reset ng sirkulasyon, umupo sa gilid ng iyong kama. Paikutin ang iyong mga bukong-bukong ng 10 beses sa bawat direksyon. Paikutin ng marahan ang iyong mga tuhod. Tumayo, humawak sa upuan, at igalaw ang iyong baywang pakaliwat pakanan. Yumuko pakaliwat pakanan. Imuko pakaliwat pakanan. Ipagulong ang iyong mga balikat. Huminga. Ang mga ito ay hindi ehersisyo. Ito'y paingaya sa paggalaw. Isang paraan upang sabihin sa iyong katawan, iginggalang ko ang iyong mga tawan at hindi ko aabusuhin ang iyong lakas. Ang kakayahang gumalaw ay kalayan. Kapag nawala ito, nawawala rin ang iyong kasarinlan o maari kang bumanggon. Gayan isang Shaolin, kalmado, nakatutok at punong tahimik na lakas. Mari mong lagtuan ang 5 minutong ito at gugulin ang susunod na 10 taon sa unti-unting pag-absa, o maari mong igalang ang mga minutong ito at makamit ang 30 taon panagkalinuan, koneksyon, at kontrol. Kaya bukas ng umaga, bago ka tawagin ng mundo, bawian mo ang 5 minutong iyon, tumayo ng matuwid, uminom ng dahan-dahan, gumalaw ng banayad, kumain ng may layunin, alalahanin ng may pasasalamat, dahil ang mga minutong ito ay hindi maliit. Silang pinakamakapangyarihang minuto na iyong araw, at marahil iyong buhay. At kung iniisip mong saan ka magsisimula, magsimula ka lang. Hindi mo kailangang gawin ang 5 ng perpekto. Magsimula sa iyo. Hayaan mong ang isang iyon ang maging iyong pundasyon. Pagkatapos magpatuloy. Hayaan mong ang iyong umaga ay maging isang sagradong ritual. Isang oras ng paggalang sa iyong katawan, iyong hiniga, at iyong pagkatao. Hindi ka narito para lang mabuhay sa magahuling taon. Narito ka upang umunlad sa mga ito may kapayapaan, may lakas, may karunungan. Ito ang paraan ng Shaolin. Or you can rise like the Shaolin, calm, focused and full of quiet strength. You can skip these 5 minutes and spend the next 10 years slowly unraveling, or you can honor them and gain 30 more years of clarity,
connection, and control. So tomorrow morning, before the world calls your name, take back those 5 minutes, stand tall, drink slowly, move gently, eat with intention, remember with gratitude, because these minutes are not small, they are the most powerful minutes of your day, and perhaps the most powerful minutes of your life. And if you're wondering where to begin, just begin. You don't need to do all 5 perfectly. Start with 1. Let that 1 become your anchor. Then let your morning be a sacred ritual, a time of honoring your body, your breath, and your being. You are not here just to survive your later years. You are here to thrive in them, with peace, with strength, with wisdom. This is the Shaolin Way.